Nang marinig ito, gumawa ng mukha si Seo Honor sa kanya. Hindi ako maniniwala sa iyo. Traidor ka, nararapat lang na mawasak ang base ng iyong cultivation. Tingnan mo siya ngayon, nakababatang kapatid, para lang siyang ordinaryong matanda. Maniwala ka sa akin at sampilan mo siya. Tila may naramdaman si Echanchan at nagsimulang manulsol, ngunit direktang umismid si Seo Honor at tumanggi. Hindi niya magagawang gawin iyon. Master, naihatid ko na ang aking ama pabalik sa kanyang tirahan kasama si White Z. Maaari na tayong umalis ngayon. Nang marinig ito, ikanaway ni Lasho ang kanyang kamay at tinawag si White Z. Lubhang nagulat si Echanchan matapos makita ito. Ang bundok na ito ay talagang maalamat. Kailan nagbago ang bundok ng matanda sa White Z? Bago pa niya maunawaan, sumakay si Lasho sa nilalang at tinawag si Seo Honor na sumama sa kanya. Samantala, sa loob ng Jinting Mountain, ang mga matuwid na cultivator ay nasa lahat ng dako. Hinahanap nila ang bawat sulok na may mga sandata sa kamay. Talagang kakaiba ito. Saan kaya nagpunta ang demonyo ng Jinting Mountain? Patuloy kayong maghanap, sabi ng Lord Elder. Dapat nating mahanap si G10 ngayon sa Mingxian. Sa Evil Sky Pavilion sa tuktok ng bundok, ang matuwid na sekta na si Elder Fan Jinchan ay nakaupo sa itaas. Kumunot ang kanyang noo at nagsalita, Duan Musheng, hanggat sasabihin mo sa akin ang kinaroroonan ng matandang kontrabida, patatawarin kita. Ang nakakulong na si Duan Musheng ay walang pakialam na sumagot, Fan Jinchan, nagpapanggap kang matuwid na cultivator, ngunit sinasamantala mo ang aking mahirap na sitwasyon. Kung may bayag ka, pakawalan mo ako at maglalaban tayo ng 300 rounds ng patas. Hindi ako makapaniwala na napakayabang mo pa rin. Kahit sugatan ka, sa tingin mo ba ay kwalipikado kang labanan ako? Kahit ang matandang kontrabida ay kinailangang magtago sa isang butas na parang daga nang dumating ako dito, lalo ka pa kaya? Ngumisi si Duan Musheng matapos marinig ito. Kahit ang kapatid mo ay umuyuko ng may paggalang kapag nakikita ako. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, naputol siya ng isang sumisipol na atake. Sa kanyang mahinang estado, maaari lamang niyang itawid ang kanyang mga braso at pilit na tiisin ang atake. Sino sa tingin mo ang iyong sarili? Para sa akin, isa ka lamang aso na walang amo. Sabihin mo sa akin ang kinaroroonan ng matandang kontrabida at ni Ming Shiren. Kung hindi, sa araw na ito sa susunod na taon ang iyong araw ng kamatayan. Nang marinig ito, si Duan Musheng ay hindi pa rin nagpakita ng takot. Subukan mo. Umismid ng malamig si Fan Jinchan at handa ng kumilos. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na patayin si Duan Musheng para sa paghihiganti ng kanyang kapatid. Agad siyang pinigilan ng ibang mga kapwa at disipulo. Hindi dapat patayin ang demonyong ito. Ang ating mga target ay ang Evil Sky Pavilion at ang matandang kontrabida. Sinabi ng pinuno ng sekta na gusto niya silang buhay. Mag-isip ka ng 2 beses, Elder Fan. Ang paghihiganti ay masarap kapag malamig na inihain. Nang marinig ito, walang nagawa si Fang Jinchan kundi sumuko. Hindi ka magiging masaya ng matagal. Dahil hindi ako pinapayagan ng pinuno ng sekta na patayin ka, sige. Siguradong hindi mo pa natitikman ang pakiramdam ng pagkakulong sa isang piita na walang pag-asang makita ang sikat ng araw bukas, hindi ba? Sa sandaling ito, isang cultivator ang lumipad papasok sa pinto sakay ng espada. Nang makita ito, nagsalita si Fan Jinchan, Elder Zhou Jifeng, mabuti at dumating ka ngayon. Nalaman mo na ba kung nasaan si Ming Shiren? Nang marinig ito, yumuko si Zhou Jifeng na nakakapit ang kanyang mga kamay. Ikalawang Elder, inutusan ko ang buong bundok na hanapin, ngunit wala pa kaming nakita hanggang ngayon. Wala, tayo mismo ang nakakita na malubhang nasugatan si Ming Shiren. Hindi ako naniniwala na makakatakas siya ng malayo sa kanyang mga sugat. Gusto kong hanapin mo siya. Halos nakalimutan ko, pinatay ng matandang kontrabida si Blue Ocon, ang pinuno ng sekta ng Heavenly Sword Sect at ang iyong iginagalang na guro. Sumagot si Zhou Jifeng ng walang ekspresyon, sa presensya ng ikalawang elder, hindi sila makakatakas. Bagaman nagmula ka sa Heavenly Sword Sect, napakasunurin mo. Mas matino ka kaysa sa kanila. Ngayon, inuutusan kitang tanungin si Duan Musheng sa pamamagitan ng pagpapahirap. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Zhou Jifeng. Nang makita ito, nagbago ang tono ni Fan Jinchan, hindi nakapagtataka na ayaw sa iyo ng Heavenly Sword Sect.
Isa ka lamang aso na nawalan ng amo. Hindi ko alam kung ano ang nakita ng pinuno ng sekta sa iyo at kung bakit kanya ginawang elder. Umalis ka dito. Itinulak niya si Zhou Jifeng sa tabi at biglang sinipa si Duan Musheng ng may malakas na puwersa. Sa isang malakas na kalabog, si Duan Musheng ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Nangangahas ka pa ring lumaban. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Fong Jinshan. Pagkatapos ay tinipon niya ang kanyang enerhiya, naghahanda na muling umatake. Ngunit sa sandaling ito, isang gininto ang liwanag ang lumitaw sa kalagitnaan ng hangin. Sa isang kisap mata, ang mga cultivator sa lupa ay tumingin sa gilid at natuwa. Isa itong maalamat na bundok. May isang makapangyarihang dalubhasa ang narito. Ipaalam sa mga elder, dapat itong isang matuwid na dalubhasa na dumating upang suportahan tayo. Ngunit sa sumunod na segundo, ang malamig na ungol ni Lasho ay umalingaw sa paligid. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na pumasok sa aking Jinting Mountain? Sa malakas na sigaw ni Lasho, ang gumugulong na sound waves ay agad na kumalat sa buong bundok. Ang mga matuwid na cultivator sa ibaba ay huminto lahat at nagsimulang manood. Ang malalim na boses na ito. Hula ko ang may-ari ng boses ay isang matanda, ngunit batay sa enerhiya na nakapaloob sa boses, malamang na hindi ito isang ordinaryong tao. Ang mga maalamat na bundok ay bihira, lalo na ang isa na may kasamang maswerteng aura. Sino ang nagsasalita? Habang nag-iisip ang lahat, nakilala ni Duan Musheng, na nakakulong, ang boses ng kanyang Panginoon. Maligayang pagbabalik, Panginoon. Nang marinig ito, ang mga matuwid na cultivator ay nagulantang lahat. Hindi maganda, talagang nakabalik ang matandang kontrabida. Huwag kayong magpanik. Ayon sa panloob na impormasyon, ang matandang kontrabida ay nasa dulo na ng kanyang lakas. Umasa siya sa lihim na gamot ng Primal Fiend form. Bumuo kayo ng array. Gusto ko ang lahat ng Divine Court experts at pataas na magtipon ngayon. Tumingin si Lasho sa ibaba at natuklasan na gaya ng sinabi ni Echanshan, ang Jinting Mountain ay sinalakay ng isang grupo ng mga mangmang na cultivator. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Echanshan. Sa lahat ng ito, at sa pagdurusa ng sakit mula sa basag na chi at dantian, hindi na siya makapagsalita. Ngunit nagawa niyang maghintay hanggang ngayon para makita kung paano haharapin ng matandang kontrabida ang sitwasyong ito. Tunay nga, ito ay isang mahirap na problema para kay Lasho. Sa sitwasyong ito, mayroon akong dalawang pagpipilian. Ang una ay gamitin ang huling pick form experience card. Gayunpaman, ito ang pinakamalaking trump card ko, at wala na akong ibang paraan para protektahan ang aking sarili matapos itong gamitin. Ang pangalawang opsyon ay tumakas sa Jinting Mountain kasama si White Z. Tutal, si Duan Musheng at Ming Shiren ay masasamang disipulo, kaya maaari ko silang hayaang mamatay. Nahirapan siyang magdesisyon kung gagamitin niya ang huling pick form experience card o tatakas. Hayaan mo ako, wala ka ng mga trump card, sabi ni Echanshan nang makita ang kalagayan ng kanyang Panginoon. Umismid ng malamig si Siyo Honor nang marinig ito sa iyong mga panaginip. Ang mga matuwid na cultivator sa ibaba ay nagtipon na, nakatitig ng husto sa matanda sa bundok, na parang humaharap sa isang malakas na kaaway. Nang tumingin si Lasho sa mga tao sa harapan, nagpakita ng pagtataka ang kanyang mukha dahil natuklasan niya na ang katapatan ni Zhou Jifeng ay tumaas sa 15%, 5% na mas mataas kaysa noong umalis siya sa Heavenly Sword Sect. Nagsalita si Fan Jinshan ng may kumpiyansa at malamig. Akala ko ilang malalakas na kalaban ang narito, ngunit lumalabas na ang matandang kontrabida ng Jinting Mountain. Si Duan Musheng ay nabihag ko, at si Ming Shiren ay malubhang nasugatan namin. Ang Jinting Mountain ay pag-aari na ng matuwid na sekta. Bumaba ka na ngayon upang harapin ang iyong kamatayan. Ang mga cultivator sa likuran niya ay nagalit nang marinig ito at sabay-sabay na sumigaw, hinihingi siyang bumaba at harapin ang kanyang kamatayan. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Lasho. Napakahirap na sitwasyon. Hindi niya kayang isave ang huling pick form experience card. Bahala na. Matapos mag-isip, hindi na siya nag-alinlangan, ngunit biglang may malakas na kalabog. Agad na binunot ni Zhou Jifeng ang kanyang espada at sinaksak si Fan Jinshan sa harapan niya. Sa sandaling ito, isang hindi nakikitang hadlang ang lumitaw sa paligid ni Fan Jinshan, pinuprotektahan siya.
Lumingon siya, nanlalaki ang mga mata sa galit. Bakit mo ito ginawa sa akin? Dahil nabigo sa kanyang layunin, mabilis na umatras si Zhou Jifeng. Hindi ko inaasahan na mababara mo ang aking atake. Kumpiyansa siya sa atake na ito. Sa layong iyon, kahit ang isang eksperto sa Nascent Divinity Tribulation Realm ay maaaring hindi makabara nito. Umismid si Fang Jinchan nang marinig ito. Wala bang nagsabi sa iyo na may malaking agwat sa pagitan ng isang cultivator na may heaven-grade weapon at isang walang ganito? Sa tingin mo, bakit ang pinuno ng sekta ay nagpadala lamang sa akin, isang Divine Court cultivator, sa Jinting Mountain? Naiinip na si Siu Honor. Master, pinapagalit nila ako. Hindi ako makapaniwala na ang isang grupo ng mga hamak na Divine Court cultivator ay maaaring maging napakalupit. Umiling si Lasho nang makita ito. Ang Shield of the Dragonheart. Sa tingin ko, hindi ito maituturing na heaven-grade treasure. Nagulat si Fang Jinchan nang marinig ito. Paano mo nalaman na ito ang Shield of the Dragonheart? Ano ang nakakapagtaka doon? Naglalaro ka pa lang ng putik noong ang Panginoon ko ay naghahari sa mundo. Ito ay totoo. Noong sikat si G10 sa buong mundo, wala pa ni isa sa mga naruroon ang ipinanganak. Bumaba si Lucio at kalmadong nagsalita. Binibigyan ko kayong lahat ng pagkakataong mabuhay. Ipagpatong ninyo ang mga sandata sa inyong mga kamay, ayusin ang pinsalang ginawa ninyo sa Jinting Mountain, at paglangkuran ako sa bundok sa loob ng 3 taon. Kung kayo ay sumasang-ayon, makakalimutan ko ang lahat ng inyong ginawa ngayon. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang mga tao sa ibaba ay sumabog sa tawanan. Haha, parang narinig ko ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Ang matandang kontrabida ay sumuko na sa wakas sa kasamaan at bumalik sa kabutihan. Sa halip na pumatay ng mga tao, gusto niyang hayaan ang mga tao na mabuhay, at ang kailangan lang nilang gawin ay ayusin ang Jinting Mountain at paglangkuran siya sa loob ng 3 taon. Hindi ba't nakakatawa ito? Nang makita ang eksenang ito, nagbuntong hininga si Lasho nang walang magawa. Inialok ko sa inyo ang pagkakataon, dahil hindi ninyo ito pinahalagahan, maaari kayong manatili dito magpakailanman. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa kanyang bundok. Gusto ni Echansha na masaksihan ang nakakahiyang pagtakas ng kanyang Panginoon, ngunit sa sumunod na segundo, nanlaki ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala. Sa sandaling ginamit ni Lasho ang Peak Form Experience Card, muling sumabog ang isang napakalaking pag-agos ng enerhiya. Ang 9,500 Tribulations Inside Avatar ay lumitaw sa isang kisap mata, naghahadyos ng isang malaking anino at nagpapahirap ng matinding presyon sa Jinting Mountain. Natigilan si Echanshan sa lugar. Sa sandaling ito, naunawaan niya na ang kanyang hula ay mali sa simula pa lang. Pagkatapos ay nahimite siya sa galit at gulat. Ang mga matuwid na cultivator sa ibaba ay natigilan din, malamig na pawis na bumabagsak. Bakit ang kanyang unang galaw ay isang ultimate skill? Hindi ba dapat dumaan tayo sa ilang normal na kasanayan bago gamitin iyon? Ang mukha ni Duan Masheng ay puno ng kagalakan, halata ang kanyang pananabik, ang kanyang katapatan ay tumaas ng 5%. Nagpatira pa si Zhou Jifeng sa lupa, yumuko at sumigaw, ang matandang senior ay ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hindi ini-save ni Lasho ang experience card na ito noong araw na siya ay naging Jitandao. Ang kanyang pagpili ay paunang natukoy. Nakatakda siyang sundan ang landas na ito sa kanyang mapanlinlang na mundo ng kultibasyon kung saan ang mga tao ay nilalamon saan man. Ang Jinting Mountain lamang ang pundasyon at hindi maaaring madungisan ng iba. Kaya ang huling Peak Form Experience Card ay kinailangang gamitin upang bigyan ng babala ang mundo, upang bigyan ng babala ang mga naghahangad ng Jinting Mountain. Hindi ako umaasa sa mga lihim na gamot, kundi sa aking sariling lakas. Tanging tunay na personal na lakas, ang maaaring palayain ng tuloy-tuloy. Walang lihim na gamot o panlabas na puwersa sa mundong ito ang maaaring makamit iyon. Natapos si Lasho at tumingin sa karamihan, tinawag ang pangalan ni Duan Masheng. Nang marinig ito, mabilis na sumagot si Duan Masheng. Ang huling bahagi ng Divine One Technique ay may kasamang Sword Technique at Spear Technique. Ipapakita ko ang mga ito sa iyo ngayon, ngunit isang beses lamang. Manood kang mabuti. Habang nagsasalita si Lasho, nagtipon siya ng isang nakasisilaw na mahabang espada sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang daliri.